Good day mga kahatawan. So andito po tayo ngayon sa reaksyon sa Maisog Rally na hinuhold ng mga iwan ko kung sinong nag-ano sa kanila, basta meron pong nagho-hold, lalong lalo na doon sa Bustos. Meron talagang mga cars, mga chairs na inilagay sa daan para hindi makapasok yung mga magrarally, no? Doon din sa Dumaguete, parang ganun sana ang mangyayari. Pagkatapos silang humingi ng parang permit, binigyan naman sila ng mayor. Ang problema, nung paparating na ang araw ng binawi daw. So, maganda pagkaplano ng Maisog organizer kasi nakapag-rally po sila. Kaya, ayun, Tatay Digong nakapagsalita. Ayun, Bisaya, basic na basic. Pakinggan natin yung sinasabi ni Tatay Digong nito. Basic na basic po para maintindihan ninyo kung bakit nyo hinuhold, bakit ang rally hindi pwedeng gipitin. Okay? So ito po sasabihin po ni Tatay Digong. Nabudol po kayo, nabudol. Sabihin, marsya na mo wala o anong panahon, kung uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging, basta huwag mong gawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may eleksyon, tayo naman ay nagsasalita maski saan-saan, at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganun kaysa you do not agree with government at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung ganun, pupunta na lang kami sa bukid, dadali na lang ito natin sa armas. Hindi na naman ako magsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-secret talaga ito. No. What is ironic? What is incongruous nito? Nakakatawa, nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit. Binigyan kami. Nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila
hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Galing the administration, galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit, ang putang ina niya, binawi, at hindi kami nakakamit. And to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao the national government at hindi ang city government. Kaya sinadya yan. Hindi sa syudad yan. Bakit mo saraan at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin? Magamit ko mo yung bastos na salita, what is the fucking reason na sinarya mo ang park? Yung park na yan para dito sa mga gwapo at gwapa at para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado kagaya namin, mga siya hindi kami taga. It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka man na nagkaroon, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kaming tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something. Hindi ko na agaan kasi maglipat na tayo sa Will you entertain a few questions from the local media? Okay, identify yourselves, local media. Oh, sino una magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. kaya po ng lighting sense ipend, 88.5 po. Okay, ano tanong mo? Dali ko po, bakit nagmamahaba yung bigas natin? Walang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi na magbigay ng permit. Said that precisely. Nandito kami to talk about this. Kasi kung ako, utang ina kayong taga-gobyerno, ilagay na lang nila yung bigat. Ilagay nila sa mga harap. Total ang pera nandyan, hindi nawawala yan. Ilanan duwaol di karon. Kita unitary type of government. Karon ilang iniswag ngadto sa parliamentary type. So, ang tawag na na ang pinakabugat na diha, dili ito kung presidente, kundi ang prime minister. Pero ang makasur diha, gamay ra, katurang may kwarta, o kato mga ubang probinsya, hasi, nanda, musunod sila diha, wa na'y limit. Wa takhibaw kung sana
concept na ang gobyerno, kami mga abogado nito, pero wala na masabti sa tao. Kailan ang tuyuon para manatili sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Alam mo, sa simula noon, every president, pero ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, bumaba ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day, nakatapusan kong upo dyan sa Malacanang, umalis na ako, walang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan kung bakit pag nandyan na sila, maging presidente na, walang ginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagal nila sa pwesto hanggang kamatayan nila. O hindi para papanawin na ang anak na naman nila. Ako, wala ako magawa rin kasi ako, naging anak ako ng gobernador. 20 years after, naging mayor ako. For 23 years, mayor ako ng Davao. Ito namang anak ko, kasi paakyat na ako congressman, sinabi ko sa taga Davao, tinawag ko yung partido ko at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Ayaw talaga, nag-facilitate, parang electric fan, pag ganun-ganon si Inday. Sabi ko dahil, hindi ba tayong magawa ng political dynasty? Pagsundin natin yung kagustuhan ng tao. So, Jason! SMNI! Jason! Nandito! Sir! King Mayor, matagal, 3 terms. Tapos, habang umakyat siya as Vice President. Ngayon, kung saan siya papunta after this, Diyos lang ang nakalam at taong bayan gagaya ninyo. Kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. Inday Sara Duterte! Yan ang... Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Thank you. Kung sa may mensahe po ninyo sa lain pang mga lokal na pamahalaan na gusto pa pugnan ang lain pang maisog peace rally sa laing mga dapit. Yes, ganda. Either sumusunod sila sa Malacanang. Ewan ko ba kung bakit, anong klaseng utak. Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Yang Keso na Tagkasan Park. hindi tumututok kasi naniniwala sa ating konstitusyon. Because it is only by obeying the Constitution na manatili ang Pilipinas demokrasya. Ganun din ng taong bayan, magsasampa po tayo ng reklamo laban po sa mga nanggigipit laban dito sa maisog peace rally. Meron akong nakahaka sa Maynila, mag-file ng kaso.
Pero ako naman, sa totoo lang, kung ayaw ninyo, di wag. So dito sabi ko, baski kung saan ako magsalita isang kanto, may 5 o 2 tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi yun ang sadya ko. Quezon Park na to. Yun ang dapat kong So, gawin. Quezon Park na Quezon Park. Retirado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. So, okay. Ngayon, magpunta tayo doon sa Rizal. Quezon Park. Quezon Park po. Quezon Park. O maglakad tayo ng... Marunong kayo maglangoy. Kasi may Quezon Park rin ako sa Davao. Galing doon pagkatapos natin, makabulan tayo ng langoy. Doon sa Davao. At doon tayo makapunan kung swertehin. Kung walang swerte, tayo ang hapunan ng mga pating, lalo na yung mga pulirigo. Mayor, papayag pa ba kayo ng absolute last question galing sa media? Absolute last question, okay? Sige o. Isa na lang. Ngayong gabi, pwede po, Marlon po sa Third Floor Studio. Ano po yung masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa Pidea Leaks? Well, ito si Bato, ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, piskal ako, second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan, ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan sa pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal at straightforward. Isang buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will learn to be a protector of the people's interest. Maraming salamat.